Sana'y ating makamtan ang kapayapaan para sa kaunlaran. Dapat ay pagbuksan at ilawan ang daan, tiwala ng sambayanang Pilipino. Kumusta ka? Mukhang hindi mabuti ang masaganang ani. Bakit ngayon ay butil? Bakit ganito Pilipinas? Pilit ka nilang Pilipinas, dami na piniling lumikas, halos napipit umiwas. Ating natutuhayan, mga nasa taas ay nagbabangayan, nililihis mga talakayan, mga hugas kamay, teka tama ba yan? Papakasakit ang mamamayan, balutot at pagwirang. CEC 1062 Radyo Agila Pumapagaspas. Narito ang mga bagong balitang nakalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila Balita Update. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang Radyo Agila Balita Update. Naglunsad ng crackdown ng Philippine National Police o PNP sa mga signage na may mga pangalan at larawan ng mga politiko na nakadisplay sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Sa pamamagitan ng isang memorandum na may petsang Pebrero 2, sinabi ng PNP na ipinatupad ng pulisyang ang atas sa ilalim ng DILG Memorandum Circular 2026-006 na may petsang January 29. Inatasan ang mga tauhan ng PNP na alisin ang anumang signage, tarpaulin, marker o materyales na mayroong pangalan, larawan, color motif, slogan o anumang magpapakilala sa simbolo ng mga public official na nakadisplay sa mga proyekto, programa, activities at pag-aaring pinondohan ng gobyerno. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na ito ay upang protektahan ang integridad ng public service dahil ang pera anya ng bayan ay para sa bayan at ang mga proyekto ng gobyerno ay hindi dapat magmukhang pag-aari ng isang tao sapagkat ito ay pag-aari ng mga Pilipino. Sa iba pang balita, nabawasan ng malaki ang ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal sa Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, 167 metriko tonelada na lamang ng sulfur dioxide ang lumabas mula sa main crater ng Buklan sa nakalipas na 24 oras, isang level na maituturing bilang weak emission. Malaking pagbaba ito ayon sa ahensya mula sa 257 metriko toneladang sulfur dioxide na naitala araw-araw mula January 28 hanggang kahapon February 5. Patuloy din ang pagiging kalmado ng bulkan ayon sa State Volcanology sa nakalipas na linggo kung saan mula January 29 hanggang ngayong araw, ang PHIVOLCS ay nakapagtala na lamang ng 7 volcanic tremors at isang volcanic earthquake at walang seismic events. Yan po ang ating mga balita para sa mga oras na ito. Samantala ang tabayanan ang susunod na programang Alagad ng Batas. Ako po si Lisa Flores. Magandang hapon. Sumainyo ang mainit at mga nagbabagang balitang nakalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila Balita Update. Bansa'y nahaharap sa malaking problema. Di lang sobrang kahirapan kundi yung sistema. Kanya-kanyang girian, kanya-kanyang sisihan na ang pinakaugat ay ang katiwalian. Basta nyo ang kalagayan ng ating kababayan, ng dami-daming hikaho sa buhay at kabuhayan, ng daming kriminalidad, kawalang katarungan sa tuwing bubuhos ang ulan, baha agad sa lansaan. Huwag nyo sanang kalimutan na kayo ang nilagay ng taong bayan para kayo po magsilbi nilang kamay. Subalit at bakit nagtatanong kapansin-pansin ay sa halip na ginhaway, hirap sakit ang binibigay na ang realidad. Hayag na yan ngayon. Dito sa ating bansa may malawakang korupsyon. Hindi na barya-barya, umabot na ng trilyon. Kaya ang taong bayan ay sumisigaw ngayon. Pakinggan nyo ang pagsigaw ng hustisya. Kung may investigasyon, dapat nakikita. Walang pinapaboran, walang tinatakan para magkaroon ng kapayapaan. Ang tinig ng bansa'y sumisigaw ng malakas.
Dapat ay hindi pinipilipit ang batas. Ang dapat na gawin ipatupad ang batas upang makabangon ng Pilipinas. Kapag mayroong pagkilos, mayroong inaayos. Kapag mayroong proyekto, dapat tinatapos. Kapag may anumayan at ito ay naudlot, hindi dapat pagtakpan, mayroong dapat managot. Taong bayan ay una, hindi sariling kapakanan. Kung mayroong naging hakbang, dapat nakikita yan. Hindi mabuting nakatago, naghihintay ang bawat Pilipino sa resulta ng pagdinig sa kaso. Buksan ang paningin, huwag nang magbulag-bulagan. Pakinggan ang hinaing, huwag nang magbingi-bingihan. Natupagin ang gampanin, di bulsa ng sinuman. Kababayan ang unahin, hindi ka pabayaan. Huwag niyo pong masamain, bagkos ay tanggapin. Ayaw po namin ang bansa na magulo. Ang nais po namin ang trabaho niyo'y gawin para sa mamamayang Pilipino. Pakinggan niyo ang pagsigaw ng hustisya. Kung may investigasyon, dapat nakikita. Walang pinapaboran, walang tinatakpan para magkaroon ng kapayapaan. Ang tinig ng bansa'y sumisigaw ng malakas. Dapat ay hindi pinipilipit ang batas. Ang dapat na gawin ipatupad ang batas upang makabangon ng Pilipinas. Pakinggan niyo ang pagsigaw ng hustisya. Kung may investigasyon, dapat nakikita. Walang pinapaboran, walang tinatakpan para magkaroon ng kapayapaan. Ang tinig ng bansa'y sumisigaw ng malakas. Dapat ay hindi pinipilipit ang batas. Ang dapat na gawin ay patupad ang batas upang makabangon ang Pilipinas. DCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas. Pumapagaspas! Sa panahong ito na maraming iniisip at pinoproblema ang mga tao, hindi ba't mas magandang maging bahagi ka ng kanilang pagsasaya at ikaw na rin sa sarili mo ay maging masaya? Ang dapat taglayin ay sense of humor. Kapag may sense of humor, napapatawa o napasasaya mo ang iba. Nakatutulong din para iwas sa mga sakit dahil pinalalakas nito ang resistensya. Pinararami ang antibodies laban sa infeksyon. Sa pagpapatawa o pagiging palabiro, gumagana ang iyong pagkamalikhain, nakakapag-boost ng self-esteem, bawas stress at dumarami ang kaibigan dahil masarap kang kasama dahil sa kakayahang magpatawa sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Tandaan lang na hindi naman kailangang maging katawa-tawa ka para lang magka-sense of humor. It's about time na ilabas na ang iyong funny side at maghatid ng saya sa iba. A friendly reminder po mula sa Radyo Agila. Narito na ang programang sandalan ng mga naapi, sumbungan ng mga naabuso, tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Programang kakampi ninyo kontra krimen. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Agila. Magandang hapon. Araw tayo ngayon ng Friday. Ngayon po ay February 6, 2026. Muli po sumasa inyo ang programang Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Magsama-sama ho tayo hanggang alas 4 po ng hapon. Ito po si Kuyang Glenn Gatus. At ako naman po si Patrolman Edwin Maris mula sa Police Community Affairs and Development Group. At Ayun. syempre, meron po tayong kasama Ayun. na si Police Captain Gomar Mapala, ang Station Commander ng Substation 13 ng Caloocan Police Station. Okay, Captain, muli po magandang hapon sa inyo, Captain. Magandang hapon po, Kuya Glenn at sa aking kasamang pulis. Ayun, si Patrolman Edwin Bares, ayun, ha? At kayo po, sir, Station Commander po ng
Substation 13, Caloocan City Police Station. Kuya Caloocan Glenn, City. So sa bahagi pala yan ng sa bahagi yan ng mismong Caloocan. Okay ha. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 po ng hapon sa ating po mga tagapanood via Facebook Live, via YouTube channel. Sa mga tagapakinig po natin via Transistor Radio, kamusta po kayo? Kapag meron po kayong mga sumbong na gusto niyo pong iparating sa Philippine National Police, pwede po kayong mag-message sa amin. Para sa ganun po makarating po sa hanay po ng Philippine National Police. Of course, sir, binabati po natin. Kailan ba siya naging 4-star general? Si Police General Melison Natates. Wala pa atang 1 week, ano? Wala pa, di ba? Tama po. Uy, wala pa. Okay. Binabati po natin ang ating pong PNP chief. Sa lahat po ng mga men and women ng Philippine National Police. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, ito si Captain Gomer. Captain Gomer, saan po ba yung probinsya po ninyo, sir? Kuya Glenn, ang aking probinsya ay sa Cagayan Valley, Region 2. Region 2? Ba, alam mo kapag Region 2, ha? Yung mga apelido dyan ay mga nangunguna dyan ay Aguinaldo, Enrile, parang gano'n, di ba, sir? Tama po, Kuya Glenn. Okay. Sir, kailan ka uli nakauwi ng ano? Kailan ka uli nakauwi ng Cagayan? Tagal na? Nakauwi ako, Kuya Glenn, nung Pasko. Ayun. Dito nga lang. Pero sir, talagang doon talaga kayo ipinanganak talaga sa sa Cagayan. Opo, Kuya Glenn. Tama Ayun, po, no. Kuya. Kuya Edwin, tanongin natin si sir. Mamaya tatanungin din kita. Sir, bakit ka naging pulis? Kayo lang ba sa pamilyang pulis o kayo lang o kaya marami kayong pamilyang talagang nasa hanay po ng serbisyo ng PNP? Tama po kayo, Kuya Glenn. Totoo lang, ako lang yung pulis sa aming pamilya. Ay, ganun? Opo. Nung bata pa kasi ako, pangarap ko nang maging pulis. Hanggang kinalaunan, nakita ko na ito pala ay napaka magandang trabaho. Tumutulong ka na sa mga tao, nagsiservisyo ka na. At at the same time, ay isa sang trabaho na talaga ang pinakalayunin ay duty first. Tama po kayo, Kuya Glenn. Okay. So, sa inyo, ano naman, nung ba nagpaalam ka sa mga magulang mo magpulis ka, meron bang humadlang na, oy, anak, wag mo na dyan, delikado yung pulis, alam mo naman ng pulis. Ano ba sabi ni nanay noon, tsaka po ni tatay nang nalaman sa na magpupulis ka? Wala naman silang hadlang noon. Katunayan nga, gustong-gusto nilang na yung in-enroll ko na course na criminology. Yun po talaga ang gusto nila para sa akin. Ayun. So, anong batch ka, sir? Kailan ka nag-graduate ng police? Nag-graduate po ako ng criminology year 2002. And then? Tapos nakapasok po ako ng PNP 2005 dito po sa National Capital Region. Ito yung first assignment mo? Yes po. Unang assignment ko talaga Caloocan po. Caloocan talaga ang assignment mo. Pero nung police ka na, nag-graduate ka na, di ba, nung nag-graduate ka ng police, nung pag-uwi mo sa bahay, nung pag-uwi mo dun sa baryo nyo, talaga, ano sabi ng mga kamag-anak mo, kakilala mo, lalo na yung mga magulang mo, kapatid mo na, uy, ito na nga, ito pa lang ngayon ito pa lang si Gomer, isa na talagang ganap na police. Opo, Kuya Glenn, medyo madrama nga yung pagpasok ko ng pulis Bakit? Sige, pakikwento mo yan, sir. Kasi po, nung nasa training pa lang ako, kasagsagan po ng training, namatay po yung nanay ko. Ay, ganun? Opo. Kaya hindi niya nakita na nakapag-graduate na ako ng pulis. Nagkasakit si nanay? Nagkasakit po na heart attack po. Oh, yun. So, siyempre, nung malaman mo, sir, ano ka na nun sa PNP, nung ka nagre-training, patapos ka na ba nun alos? Nasa kalagitnaan pa lang po kami, mga 3 months po lang po kami nasa loob po ng training. Okay, sir, tanong kita, nung nalaman mo yun, lalo ka bang nagpunyaging makatapos ng pulis o parang inisip mo na, naku, namatay nanay ko, para bang, siyempre, masakit sa damdamin, naisip mo bang magbaback out ka na lang o itutuloy mo talaga kasi pangarap nila sa iyo yun? Opo, lalo po akong naganahan kasi yun naman talagang plano ng aking mga magulang na maging pulis. So, wala nang hadlang. Nagtuloy-tuloy na po. Ayun, okay. Malungkot pala nangyari. No? Okay, si Kuya Edwin Bares naman kasi ngayon ko lang nakasama si Kuya Edwin dito sa Pag-host. Kuya Edwin, ikaw, taga saan ka ba at bakit ka naman naging pulis? Ay, Kuya Glenn, thank you po sa tanong, no? Ako po is from Montalban, Rizal po, Calabarzon po. Dito lang sa Montalban, yes no? po.
Ang aking magulang po is from Mindanao and Saan sa Mindanao? sa Zamboanga, Sibugay po. And then, so, ba't naman ikaw naging pulis, kuya? Actually po, meron po kasi akong tatlong choices sa pagpili po ng course dati po. So, mahilig po kasi ako sa math. Matinig ka pala, ha? Then, matinig ka lang sa mata, hindi ka matinig sa mga ano, ha? Di- Okay. Go ahead. At least Then, malinaw. Okay. Tatlo pong pinagpipilian ko. So, one time po siguro, may purpose po ba't ako napunta sa criminology. Mm. So, nag-enroll po ako na sa isang school sa San Mateo Rizal ng criminology. So, nagtuloy-tuloy po. Then, ayun po, nagustuhan ko na yung pagpupulis po. Kasi iba po yung fulfillment pag naapag-serbisyo ka sa tao po. Ayun, pareho kayo yung nararamdaman ni Captain yung mga binabanggit nyo na yan. So, kailan ka nag-graduate ng pulis, Kuya Edwin? Graduate po ako nung year 2020, nung September po. So, nakakailang years ka na rin? 5 years. 5 years. Ikaw, Kuya, ikaw, sir, nakakailang years ka? Naka 20 years na ako, Kuya 20 Glenn. years na sa serbisyo, ano? So ikaw, hindi naman dinadlangan ng magulang nung kayo magpulis, Kuya Edwin? Hindi naman po. Hindi naman. Po, Kuya Glenn. Opo. So ngayon, ano yung ano nyo? Siyempre, malayo kayo sa pamilya, no? Ikaw, sir, may pamilya ka na, ano? Meron na po. Pulis din ba asawa mo, sir? Teacher po, Kuya Glenn. Teacher, pero at least nakakasama mo naman dito. Opo. Okay, si Kuya Edwin. Wala pa po. Ay, binatang-binata si Kuya Edwin, ha? Sa mga naghanap ng pulis dyan. Pero taken na. Opo, may. Taken na. Wag na po. So si ate teacher, ano siya sa public, sa private, ano sa tinuturuan niya? Sa public po, Kuya Glenn. Ayun, maganda. Public talaga. Ayos, ano? So ilan na po anak niyo, sir? Dalawa po. Isang lalaki, isang babae. Sir, sa pag-ano mo bilang pulis, sir, siyempre, di ba? Minsan nasa duty ka, intindi ba ni ate yung iyong trabaho mo? Intindi niya na minsan wala ka sa bahay, talaga? Opo, nakapag-adjust na sa totoo lang. Nung una, talagang hindi niya maintindihan yung pasok ng pulis. Pero nung tumagal na po, naintindihan naman. Nakapag-adjust na po siya. Yung mga bata sa siguro minsan, di ba sir, meron ko nakikita graduation, birthday, ano man, minsan talagang biglang mayroong emergency. So kailangan duty first. Sabi ko kanina, sir, duty first. So si ate intindi niyo na ngayon yan. Alam niya na yung ganung sitwasyon ng trabaho po ninyo bilang pulis. Tama po kayo, Kuya Glenn. Ayun, ang hirap talaga. Ayan, ayun trabaho po ng mga pulis, ha. Alagang kaya tayo malaya ngayon, naglalakad, nasa mga mall tayo, kung saan man tayo, habang kayo masaya, lalakad, mayroon po mga pulis na nagbabantay po sa atin. Okay, marami pa kami mga tatalakayin, ha. Dito po sa programang Alagad ng Batas, hinalam lang po natin yung mga background po natin po mga guests ngayon. Siyempre, yung aking pong co-host, of course, si Kuya Edwin, siyempre sabi pong guest, si Police Captain Gomer. Hinalam natin. Pero mamaya po, marami tayong mga tatalakayin sa amin pong pagbabalik. At mga report, ha? Tatakot tayo ng mga report. Diyan lamang po kayo. Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras natin, 3:60 na po ng hapon. This news is brought to you by Clean and Fit. Ito ay may prebiotics at plant fiber na tumutulong magparami ng good bacteria at nililinis nito ang colon ng natural para sa maayos na digestion at kalusugan. Try mo isang sachet lang bago maghapunan at ramdam agad ang ginhawa kinabukasan. Fix your gut, fix your health with Clean and Fit. Available on Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. Mapapakinggan sa Radyo Agila, DZEC 1062 sa AM band. At mapapanood via Facebook, YouTube live stream at sa Net25 online platforms. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan.
Okay, tayo po ay nagpapatuloy sa programang Alagad ng Batas, Katarungan at Serbisyong Makatotohanan. Oras po natin ay alas 3:17 na po ng hapon. Tanggap na tayo ng mga report. Okay na ba ating report natin, Weng? Okay na ha. Samantala, DILG at PNP at Bureau of Customs sinisiyasat ang mga pinagirang illegal na pabrika ng sigarilyo. Sa Pampanga, may report si Patrolwoman Don Brosas. Don Brosas, ibalita mo. Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang inspeksyon at press briefing kaugnay ng isang pinaghihinalaang ilegal na pabrika ng sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga ngayong araw. Sa operasyon, inarestong 6 na Chinese nationals habang mahigit 60 Pilipinong manggagawa ang nasagip ng mga otoridad. Ayon kay Secretary Remulla, ang mga manggagawa ay pinilit umanong magtrabaho ng walang sahod at hindi makataong kondisyon. Kasama sa isinagawang inspeksyon, sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno bilang bahagi ng pinagsanib na aksyon ng pamahalaan laban sa smuggling, ilegal na kalakalan at paglabag sa karapatan ng mga manggagawa. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang lawak ng operasyon at papanugutin ang lahat ng sangkot sa nasabing ilegal na gawain. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Dumako naman tayo sa Mindanao. High-value individual arestado sa buy-bust operation sa Cagayan de Oro City. 748,000 pesos na halaga ng shabu at baril na kumpiska. Yan ang report ni Patrolwoman Jane Rose Bohol. Timbog ang isang high-value individual matapos makumpiskahan ng halos 750,000 pisong halaga ng iligal na droga at isang baril sa ikinasang buy-bust operation. Arestado ang suspect na kilala sa alias na Igan matapos masamsama ng humigit kumulang 110 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office. Katuwang ang City Mobile Force Company at PDEA Regional Office 10, bandang alas 7 ng gabi noong Pebrero 3, 2026 sa isang pension house sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Nakumpiska mula sa suspect ang buy-bust money, mga lalagyan ng hinihinalang shabu, isang digital weighing scale, isang cellular mobile phone at isang 9mm pistol na may magasin at 3 bala. Tinatayang nasa 748,000 pesos ang halaga ng nasabat na iligal na droga. Ayon sa pulisya, ang suspect ay itinuturing na high-value individual at matagal nang minamanmanan bago maisagawa ang operasyon. Mahaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearm. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng City Drug Enforcement Unit ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso, habang ang mga nakumpiskang iligal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri bilang ebidensya. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Inihatid na sa uling hantungan sina Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at ang kanyang anak sa Heritage Park sa Taguig City matapos ang misa sa Camp Bagong Diwa na dinaluhan ng kanyang pamilya, kaibigan at kapwa-pulis ng NCRPO. Nagbabalita dyan si Police Chief Master Sergeant Mauricio B. Ruiz. Inihatid na sa huling hantungan sa Heritage Park sa Taguig City sina Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at ang kanyang anak na si John Ismael matapos ang isang misa sa Camp Bagong Diwa na dinaluhan ng kanilang pamilya, kaibigan at mga kasamahan ni PSMS Molinido sa National Capital Region Police Office. Bilang paggalang sa isang pulis, isinagawa ang 21-gun salute, simbolo ng karangalan, sakripisyo at tapat na paglilingkod sa bayan. Sa mga naunang ulat, iniulat na nawala ang mag-ina matapos umanong makipagkita kaugnay ng bentahan ng sasakyan sa Quezon City. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang bangkay ni PSMS Molinido sa isang creek sa Pulilan, Bulacan.
habang ang kanyang anak naman ay natagpuang walang buhay sa Tarlac. Batay sa pinakahuling impormasyon, may mga naaresto ng suspect at na-recover ng mga otoridad ang cellphone ng biktima mula sa isa sa mga akusado. Gayon din ang SUV na ginamit umano sa krimen na natuntun sa Pampanga. Patuloy pa ang pagkalap ng karagdagang ebidensya habang isinasailalim sa masusing investigasyon ng kaso. Ayon kay SILG, John Vic Remulla, sisiguraduhin ng pamahalaan na papanagutin ang lahat ng sangkot. Binigyan din niya na ang krimen ay hindi lamang laban sa isang pamilya, kundi isang paglapastangan sa batas at sa institusyon ng kapulisan. Ang hustisya ay kailangang umusad ng mabilis, ngunit ayon sa tamang proseso ng batas, dagdag pa ni SILG Remulla. Tiniyak naman ng National Capital Region Police Office sa pamumuno ni Regional Director Police Major General Anthony Abilin na hindi titigil ang investigasyon hanggat hindi lubusang napapanagot ang lahat ng responsable sa sinapit ng mag-ina. Nanawagan ang mga otoridad na iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon o balita at igalang ang pagdadalamhati ng pamilya habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Okay, yan po ang mga balita. At siyempre, tuloy na tayo sa ating mga mismong talakayan. Sige, Kuya Edwin, go ahead. Siyempre, dumako na po tayo sa mga katanungan po, no? Yo. Para malaman po natin yung mga best practices ng Caloocan Police Station po pagdating sa mga crime prevention, sa mga criminality tips po, no? So, sa unang question po natin kay Sir Mapala po, no? Kamusta po ang ating kasamaang pulis at kamusta rin po ang kanilang moral, sir? Opo, mataas po ang moral ng aking pulis sa Substation 13 dahil na rin po sa suporta ng komunidad at sa mga programa ng ating PNP. Okay. Sir, yung pong Substation 13, alam, di ba, para mga zone yan, di ba? So, ilan yung pong area mo sakop mo dyan sa Substation 13? Ano yung mga area ang sakop mo? Kasi malawak ang Caloocan, di ba? So, kayo mga mismo ganyan mga substation. Ilan, sir, yung nasasakupan mo sa area na yun? Opo, ang nasasakupan ngayon ng Substation 13 ngayon ay 3 barangay. 3 barangay. Opo, ng ikaunang distrito ng Caloocan. In first district, 3 barangay. Pero kada barangay, malalaki populasyon sa dyan. Di ba? Malalaki populasyon. Tama po, Kuya Glenn. Bali, ang population na aking nasasakupan ay humigit kumulang 130,000. Ang dami. Ang dami, di ba? So, sir, sa 3 barangay, so meron kang 3 kapitan dyan, di ba? Tama po. Tapos meron kang binabagit natin mga force multiplier, di ba? So, kumusta, sir, ang inyo po ugnayan po ng barangay, yung binabagit natin ng mga force multiplier para po papangalagaan yung seguridad po sa inyong area? Yun po, yung po ang ginagawa namin tuwing araw at gabi. Yun po, may mga force multiplier kami, mga barangay Purok, barangay Tanod na tumutulong sa amin para po mapanatili natin ng kaayusan at katamikan sa Bagong Silang. Ayun, okay. Yes, Kuya Edwin? Sir, sa pagpapatuban niyo, sir, ng peace and order po ngayong nagdaang buwan, sir, mayroon po ba tayong mga operational accomplishment po ngayong buwan ng Enero at Pebrero, sir? Tama po, meron po kaming mga accomplishment, ang pagbaba ng crime rate, matagumpay na operasyon kontra illegal na droga, at mga community engagement program na nagpapalakas ng ugnayan natin ng pulisya at ng mamamayan. Yes, Kuya. Sige, go ahead pa. Sir, meron po ba kayo, sir, na mga best practices po, no, sa inyong police station, sir, no? Pagdating po sa paano papanatili yung crime prevention, sir, or Opo, unang-una po, nagkakaroon po kami ng community engagement sa mga regular na pagkikipag-ugnayan sa mga komunidad para makakuha natin yung tiwala nila at kooperasyon. Pangalawa po, yung mabilis na pagresponde natin sa mga krimen, yung mga emergency call, mga reklamo nila. At pangatlo po, yung feedback mechanism para malaman natin kung ano yung hinaing nila para magawa natin ng agarang aksyon.
Usually, Captain, ano yung mga madalas na mga sumbong dyan sa yung sa tatlong barangay na yan na siyempre, di ba, dudulog sa presinto nyo, may sumbong na ganito, may sumbong sa ganyan. Usually, sir, ano yung mga nare-receive nyo po mga sumbong doon o mga nangyayaring krimen? Kadalasan po sumbong dyan, yung mga away mag-asawa. Pangalawa po, yung mga nagiinuman sa alley. Po, lalong-lalo na pagka curfew hours. Ang curfew hours kasi dyan, nagsisimula sa 10 o'clock ng gabi. Yun po, yung palaging tinatawag sa amin. So, nire-responde naman natin. Okay. Pero, sir sabihin yung curfew, di ba, minsan may mga kabataan dyan, minsan napapanood natin, Kuya Edwin, di ba? Nag-aagisan ng bato, nag-aagisan ng mga uri ng bote, parang minsan nag-aaway sa kalsada eh. Di ba? So, meron kayo pinapatupad na mismong curfew dyan sa mga kabataan, sir? Tama po, sir. Oo. So, sumusunod naman ng iba, yung iba pasaway lang talaga. Opo, tama po kayo. Pagka may nahuhuli kami, ayun nga, tinaturn over namin sa barangay at pinapatawag namin yung magulang. Para po yun yung pagsabihan o di kaya isyuhan po ng kaukulang ticket kung nararapat po. Pero sir, rumoronda ba yung mga barangay para magpaalala na, halimbawa, alas 9 na, mga kabataan, magsipasok na kayo sa inyong mga tahanan kasi maya-maya alas 10 ay tagang curfew na, bawal na rito yung mga mismong kabataan, yung mga minor de edad, sa kalsada. So may ronda ba, sir? Tapos yung mga, di ba Kuya Edwin, minsan parang may mga, doon ba sa computer shop, di ba? Minsan may mga bata naglalaro doon eh. Hindi ko lang alam kung ano yung mga laro nila sa computer shop, hindi kasi pumapasok doon. Pero minsan nakikita ko, sir, madaling araw, nandun pa sa mga computer shop, mga kabataan. Diyan ba sa area mo, bawal ang mga kabataan na minor de edad na nasa computer shop? Tama po kayo, Kuya Glenn. Sa katunayan po, aktibo po yung mga barangay natin dyan, barangay Tanod, sa mga pag-ikot dyan tuwing gabi. Tapos po, ako rin mismo ang nakikiusap sa mga komputeran na pagdating ng curfew hours, huwag nang papasukin yung mga kabataan. Yung mga minor de edad, di ba? Bawal na talaga. Tama po. Opo. Kaya lang, doon natas lang mas kumikita sa mga minor de edad eh. Baka naman tago lang kayo ha. Mamaya may mga magro-ronda. Siguro sir, bago pala mag-alas 12, ay bago mag-alas 10, pumasok mismo yung mga barangay Tanod doon sa mga mismong computer shop, baka yung mga minor de edad nagtatago lang doon. Di ba? Siguro yung mismong monitoring sir, gawin po ng nasa barangay. Sir, nasa PNP. Kaya minsan magtataka kabataan nasa kalsada madaling araw. Nag-aaway. Alam niyo basta nag-aaway minsan pala yan, Kuya Edwin, di ba? Para kasing grupo-grupos na, di ba? Parang malas na pinaglalabanan sa game. Nangyari na sa amin sa Pampanga, nag-away-away sila eh. Yung pala sir, mga sila po yung mga minor de edad. Siguro yung monitoring na yan, sir, mas lalo natin paitingin. Sir, ano po? Tama po, Kuya Glenn. Diyan po kasi nagsisimula minsan yung away-away, yung mga kabataan. So, kaya magigpit tayo sa monitoring, sir. Tama po, Kuya Glenn. Okay. So, marami pa kayong pag-uusapan, ha? Kuya Jonas, break lang tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Diyan lamang po kayo. Bigyan tayo muna natin. Magpapakilala po ng ipilan at ng mga ilang mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo. Alagad ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras po natin ay 3:31 na po ng hapon. Eurotel, where service and comfort meet. Visit the branches, North EDSA, Vivaldi Cubao, Makati, Pedro Hill, Las Piñas, and Boracay. For reservations, contact 0999-888-3876. Visit Hotel Dream World at these branches: North EDSA, Araneta Cubao, East Ortigas, Las Piñas. For reservations, contact 0912-413-3333. Samot-saring kaalaman sa pag-shopping, Shopper's Talk. Hindi na kailangan magpunta sa gym o gumamit ng special equipment para sa isang aerobic workout.
With little foresight, activities you take for granted can become part of your fitness routine. 1. Mag-brisk walking. At sa halip na gumamit ng elevator, gamitin ang hagdan. Ikalawa, make housework a workout. Isa pa, play with your kids. Don't just watch them play, join them. Remember, getting in shape doesn't need to be expensive. A health reminder from Radyo Agila. Alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Okay, tayo ay nagpapatuloy sa programang Alagad ng Batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Oras po natin ay 3:33 na po ng hapon. Yes, Kuya Edwin, tuloy-tuloy tayo sa mga talakayan. Kasama po si Captain Gomer. Hello po. Sir, bago po tayo mag-proceed po sa next question, sir, pwede po ba nating malaman, sir, kung ilan po yung personnel po natin sa Caloocan Police Station po? Opo, ang personnel ng Substation 13 ay 40 po kami lahat. 40 po, sir, no? So, ang binabantay nyo, sir, is 120,000 na community, sir, sa inyong nasasakupan, sir. Tama po kayo, more or less 120,000. So, kung susumahin nyo po, no, so ang ratio po kasi ng police dapat po is 1:500 po. So, pag ang total strength po ng Caloocan Police Station is 40, kung ita-times mo sa 500 is parang 2,000 lang kayang bantayan. So, saludo po tayo sa Caloocan Police Station dahil po talagang na-maintain po yung peace and order po sa kanila kahit medyo kulang ang tao pero nagiging motivasyon po para mapanatili ang katahimikan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. So, dumako naman po tayo, sir, sa ano po yung kamusta naman po yung pagpapatupad nyo sa estasyon sa operasyon kontra illegal na droga, sir? Ayun. Illegal drugs, alam mo, maraming ganyan binabanggit sir, minsan sa Kamanabe area raw, marami raw mga droga. Siguro naman sa yung nasasakupan, sir, matindi ang inyong kampanya dyan. Opo, ang katunayan po, ang aming istasyon ay aktibo sa nagsasagawa ng operasyon at awareness campaign laban sa illegal drugs na nagresulta sa pagbawas ng insidente kaugnay dito. Sa katunayan po, ang Substation 13, nakaraang buwan lang po, kami po ay nakakumpiska ng equipment ng paggawa ng droga, illegal droga. Ito po ay nagkakalaga ng more or less 10 million pesos. Diyan sa area mo, sir, marami kayong nahuling sumurrender ng mga drug user. Kasi, sir, di ba, Kuya Edwin, ang bentahan ngayon ng droga dati abutan, di ba? Ngayon hindi. Pipicturean niya lang kung saan niya lang siniksik yung droga. For example, yung shabu. Pipicturean niya kung saan niya siniksik. Tapos may kukuha doon. Tapos ang bayaran, root chikas na minsan eh. Pero sir, ang di ba, sir, mas maganda, sir, yung ganun daw ng mga estilo ngayon. Kasi dati abutan, di ba? Ginabanggit, sir. Tama po, abutan dati. Ngayon daw, sir, isisiksik doon sa isang lugar lang. Tapos pipicturean, nandito na yung droga. O minsan daw, isisiksik din naman ng tao yung kanyang bayad niya, di kaya through GCash. So sir, kapag ganyan, sir, nakikita kong solusyon, Kuya Edwin, tadtarin ng CCTV yung bawat area. At least doon kayo sa dadampot na pag-iimbestiga, di ba? Uy, ito may nakikitang tao dito, kanina pa ito paikot-ikot Tapos meron doon isiniksik doon Tapos may kinuha, at least matatrace natin. Sa pamagitan ng CCTV, kung sino yung mga tao na yun. Tingin niyo, sir. Tama po, Kuya Glenn, ng isang programa ng aming Chief of Police ng Caloocan na si Police Colonel Joey Goport. Yung po ang palakasin yung CCTV bawat barangay. Sa katunayan po, nagbigay sa amin ng direktiba na i-follow up lahat ng mga CCTV ng barangay para mai-endorse kung ito ba ay gumagana o hindi. So, ngayon, ini-inventory namin bawat barangay yung mga CCTV para sa ganon, ito po yung katulong namin sa pagpapanatili ng peace and order sa aming area. Okay, Kuya? Sir, meron po ba tayo, sir, pangunahing programa, sir, pagdating naman po sa protection sa mga kabataan, sir? Opo, meron po ang programa natin sa mga kabataan, kasama natin yung regarding sa
mentorship program, yung mga anti-bullying, Uy, tama yun. Maraming at nabubuli mga nga, sir. seminar tungkol sa safe internet usage, kagaya ng sinabi ni Kuya Glenn kanina, at sa mga drug prevention para maiwasan sa mga kabataan yung mga bisyong, yung mga masasamang bisyo. Oo. At saka sir, di ba, dyan sa Caloocan, dati sir, ganyan talaga. Marami ng mga drug addict dyan, drug puser, drug user. Pero sir, ngayon sa kampanya laban sa droga, sir, meron ba kayong ginagawa din sir sa mga, para pag nagkakaroon ka ng symposium sa mga school, para talakay sa mga mag-aaral na gaano kapanganib ang paggamit ng droga kapag gumamit ka nito, at gaano din kahirap kapag ikaw yung magiging puser nito, taga-benta ka ng droga. Nagkakaroon ba kayo sa mga, yung mga mismong mga, kayo po mismong pulis, ay pupunta po sa mga school? Opo, katunayan po, kasama namin yung iskas namin dyan, yung PCR namin na tinatawag na araw-araw kami nakakandak ng lecture sa mga school, sa mga community para ipabatid yung ano ng illegal na droga, yung negative, masamang epekto yung illegal na droga. Okay, Kuya Edwin. Wait. Sir, pagdating naman po sa programa ng ating pamahalaan po patungkol sa implementasyon ng Unified 111 Emergency Call po, paano ito nakatulong sa mabilis na pagtugon when it comes po sa mga crimes po or mga emergency situation po sa atin, sa ating community po? Opo, ang programa ng pamahalaan tungkol sa implementasyon ng Unified 911 Emergency Response System, ito po ay nakakatulong sa amin sa mabilis na pagtugon ng mga emergency sa pamamagitan ng mga pagsama-sama ng lahat ng mga emergency response sa isang numero. Ayun. Na 911 upang mapabilis po ang koordinasyon at pagresponde sa mga kaganapan. Yung 5 minutes sa response ba, kahit na wala na si PNP Chief, di ba siya yung nagpanukala nun? Si dati PNP Chief Torre, di ba? Torre po. Yung, hanggang ngayon sir, ini-exercise pa rin yun, yung 5 minutes response? Tama po kayo, Kuya Glenn. Ini-exercise pa rin natin yon para mas mapabilis po yung responde natin at yung katiyakan ng kaligtasan ng ating mamamayan. Ayun. Okay, Kuya? Meron ka pa dyan? Meron po ba tayong success story, sir, na nagamit po yung 911? For example, sir, merong emergency or may mga banggaan, agad nakaresponde yung mga police within 5 minutes. May mga success story ba tayo, sir? May nangyari na po ba, sir? Meron po. Sa katunayan po, ang 911 ay ang isang niyan ay yung pagbababa ng responde sa emergency, sa mga emergency call, at mas lalong mapabilis yung pagdating ng tulong sa mga nangangailangan. Halimbawa po, sa mga lugar na may matagumpay na implementasyon, ito po ay nababawasan ng pag-response ng dati mula 10 minuto, ngayon bumaba na po mga 5 to 3 minutes na lang. Sir, kumusta ang tulong po ni Mayor, malapitan bang Mayor dyan? Opo, tama po kayo. Sir, kumusta sir? Nabibigyan ba kayo ng mga sapat na tulong yung ating Mayor dyan? Kahit na ang Mayor daw niya dyan is small but terrible eh. Tama po kayo, Kuya Glenn. Ang aming Mayor dyan ay napakabait, napaka-supportive. Lahat na lang ng resources binibigay sa amin. Nakaraan lang po, binigyan kami ng 2 motor. Ayos Lalong-lalo na sa Baong Silang kasi ang mga kalsada dyan is alley lang, ang kaya lang makapasok is motor. So, napaka laking tulong sa amin yon sa Substation 13 sa binigay ng aming mayor para makaronda kami sa mga alley, yung hindi narorondahan ng mobile. Para makita po kami na yung mga tao diyan na nagroronda at siyempre para ma-prevent kung may mangyaring mga insidente. Sir, yung area mo ba, pakilarawan mo ba, sir, talaga bang maraming tao dyan sa area mo kahit na 3 barangay lang? Kung may 100,000, sabi talagang over po yung populasyon dyan? Tama po, Kuya Glenn. Ang Baong Silang kasi dati ay isang barangay yan. So, sa laki ng Baong Silang ngayon,
dinibate nila ginawa nilang 6 na barangay. So barangay 176A das hanggang 6 na letter E. Letter E. Oo, hanggang letter E. So yung tigta 3 barangay na yan, ginawa na pong substation 12 at saka substation 13. Okay. Yung mga tao diyan, sir, yung bang iba, sir, di naman taga-barangay nyo, tapos kapag po umaga, nagpupunta dyan para magtrabaho, para magnegosyo, para magtinda, pero pagdating ng gabi, pupunta na sa ibang barangay, o talaga yung mga tao dyan, sila-sila na talaga? Opo, yung mga tao dyan, karamihan dyan, sila-sila na talaga. So, karamihan yung area ko, hindi naman sa ay karamihan po dyan ay depressed area. Opo. Kaya maraming tao, maraming population po nakatira dyan. So, masasabi natin, sir, yung area mo, sir, maraming squatter dyan. Tama po. Ganun ba? Opo. So sir, masusubukan ng tatag dyan, Kuya Edwin, ni Captain. Kasi, iba't iba ugali ng mga tao dyan, sigurado, sir. Tama po kayo, Kuya Glenn. Yung iba, dati kasi ang story niyan, yung Bagong Silang is relocation site. Oo. Kaya iba-iba ng mga tao dyan. Tama po. Yung iba may mga records sa batas. Tama ba? Opo, yung mga iba po. May mga ganun, di ba? Okay, sa aming pagbabalik, kakasapin rin natin mamaya, kumusta ba yung, kasi 3 barangay, malapit na eleksyon. Kumusta kaya mga tao diyan? Election para barangay, 3 barangay Sa amin pong pagbabalik. Alagad ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras 3:44 na po ng hapon. Sperry, celebrating 90 years of craftsmanship, comfort, and a timeless style. Sperry, the original topsider boat shoe since 1935. Make waves. Keds, champion in comfort and stylish steps. Keds, the sneaker designed for women since 1916. Alagad ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Okay, tuloy-tuloy tayo sa programang Alagad ng Batas. Oras po natin, 3:45 na po ng hapon, sir. Sige, Kuya Edwin, Kuya Ed. Sir, syempre po, matanong ko lang po, sir, when it comes sa mga force multipliers, sir, advocacy support groups, sila po yung nagiging katuwang natin, sir. Kamusta naman po yung suporta nila po, sir, no? Alam naman po natin, sir, ang peace and order is shared responsibility po ng bawat isa po. Hindi lang po police. Kailangan po din natin ng lokal na pamahalaan, community. Ano po yung masasabi nyo sa yun nga po, force multiplier advocacy support groups when it comes sa support sa inyo, sir? Tama po. Maganda po yung namin ng yung support group, yung mga auxiliary group. Maganda po yung ugnayan namin diyan. Sa katunayan po, pagka gabi-gabi po may duty po, may pupunta sila sa aming opisina para kasama namin sa pagro-ronda yan, sa pag-o-off lang galugad, checkpoint, minsan sumasama sila dyan. Pero kadalasan po, ang ginagawa po namin is offline galugad para mapasok po namin yung mga iskinita ng Bagong Silang. So sa offline galugad, sir, talagang minsan ba nakakatsyempo kayo ng doon pala nagtatago yung most wanted person? Meron ba kayo minsan na dyan na nakuha? O naman? Sa ngayon po, wala pa noon ganong insidente. So, talaga sir, yung mga tao dyan, sir, talaga naman sa katagalan, kahit mga, sabi natin, mga depressed area, yung iba naman natuto naman talaga sa pagsunod sa batas. Meron naman. Opo. Sumusunod naman sila sa batas. Okay. Sir, tanong ko lang din sir, malapit ng election, di ba, Kuya
Kuya Edwin, kahit nasabi natin February pa lang, baka matuloy yung election on November. Sir, kumusta sir yung mga opisyalis mo dyan? Meron ka na ba iba nagsasabi na, maayos ba election dyan kung sakali man? O meron ba iba dyan na talagang makikita mo ngayon pa lang nagpapakita nagpaparamdam na tatakbo pala bilang kapitan. Tapos nagtataka ka minsan may mga pinamimigay ng mga pagkain sa mga tao, namimigay ng mga ayuda, na kumbaga mga dati di naman na ginagawa. Nakakaano ka na ba doon? Nakakaranas na kayo ng ganun mga activities nila? Wala naman, Kuya Glenn. Sa tuwing umatin ako ng flag raising nila, nakikita ko naman sila, masimula kapitan hanggang kagawad niya, mga barangay employee niya. Nandun naman sila lahat. Okay naman sila. Wala naman akong nakikitang mga ganong insidente. Okay, Kuya Edwin. Sir, maiba sir, pagdating naman po sa loose firearms po, may mga programa po ba tayo dyan sir sa may Caloocan Police Station substation 13 po? Okay, minsan kasi 'di ba yung mga loose firearms, minsan kasi ayaw nang iparehistro Kasi kailangan iparehistro natin yung ating pong mga barel. Kapag hindi po yan naparehistro sa tamang panahon, loose firearms, 'di ba, sir? Tama po, Kuya Glenn. Sa katunayan po ay may programa kami diyan sa estasyon sa pagkontrol ng loose firearm sa pamamagitan ng voluntary surrender sa amin. Yung regular na pag-inspeksyon sa mga posibleng taguan ng mga armas. Pangalawa po, yung aming police intervention kagaya ng checkpoint, o plan sita, plan galugad, at saka pag-apply ng search warrant para po mapigilan natin yung paglaganap ng loose firearm. Okay, sir, kayo, lagi ko sinasabi ito sir, kayo, paano nyo ini-encourage sa mga kabataan, for example, mga elementary, lalo sa mga elementary o high school, lalo sa elementarya, di ba? Ako gusto ko lagi itong dapat wag gawin Diyan ba sa area mo ginagawa pa rin panakot ng mga pulis ng mga magulang sa kanilang mga anak? Kapag hindi ka pumasok, kapag hindi ka kumain, isusumbong kita sa pulis. Kaya tuloy kapag bata nakakita ng pulis, natatakot, umiiyak. Na dapat sir, di ba, itanim ng mga magulang sa mga anak. Kapag may pulis nakikita, kakampi, di ba? Si kuya, si ate, bali mo sa nakakita pala sa ng mga masasamang tao. Pwede niyang isumbong sa pulis. Pero yung mga magulang, ginawang panakot ng pulis, yung bisan sir, bata sir, kakaroon ng trauma Kaya kayo ba sa mga pupunta nyo sa school, pinapakita natin na kami yung mga kuya ninyo, mga ate ninyo, hindi kami dapat panakot. Tama po, Kuya Glenn. Sa katunayan po, may programa kaming yung balik eskwela na sinasabi. Tuwing uwian, tuwing pasukan, nandun po yung pulis para po nakikita ng mga bata para hindi po sila natatakot ganun. Hindi kagaya dati na tama po yung sinabi yun na makita yung pulis natatakot yung mga bata. Ngayon po hindi na po kasi po may programa na tayo na yung pulis mismo lumalapit na sa mga bata. Ayun, di ba kuya? Di ba? Ang hirap yung ginagawang panakot ng pulis Dapat ang panakot nyo, kapag di kayo kumain, di kayo pumasok, kukunin ko ng NPA. Di ba? Di ba dapat, di ba, NPA, di ba? Para sa gano'n, pagkalis nila, pag high school, ayaw kong sumanib sa mga makakalawang grupo. Kasi nung malit ako, yun ang pinapanako sa akin ng nanay ko Kapag daw hindi ako nakapag-aral, mamumundok ako. Kasama ko yung mga NPA, kaya ako ay mag-aaral ng mabuti. Di ba dapat gano'n, sir, no? Hindi, pulis ang pinapanakot Kaya tuloy ayaw, minsan kapag nakakita na po, yung bata magtataka ka, bakit ba umiiyak, nagtatago? May pulit. Sir, baka meron kayong gustong batiin, meron pa kayong gustong idagdag bago po namin kayo pakawalan. Bagamat di po namin kayo hostage sir, meron kayong gustong batiin, sir. At last message po ninyo, go ahead. Opo, Kuya Glenn, unang-una, nagpapasalamat po ako sa aming Chief of Police na pinayagan akong pumunta rito. Pangalawa, sa aming mga heads hanggang kay PNP Chief na sa ating Pangulo na nagbigay sa atin ng karagdagang sahod, yung aumento. Salamat. And of course, sa aking mga kasamang pulis sa himpilan ng Substation 13 na walang sawang nagbibigay ng
proteksyon, ang walang sawang nagbibigay ng seguridad sa publiko. Ang mensahe ko sa kanila ay mas lalo pa nating pagbutihin ang ating serbisyo at pakikipag-ugnayan sa komunidad upang mas mapalakas ang tiwala at suporta sa PNP. Sa bawat report ng mga taong nangailangan ng ating serbisyo, agarang aksyon at malasakit ang ating kailangan ipakita sa komunidad para maramdaman ng bawat isa na tahimik at ligtas sa anumang banta. At ito po ang gustong ipakita at ipadama ng ating bagong PNP para sa bawang Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayun, okay. Basta baka meron ka gusto batiin sa iyong pamilya, sa mga mahal sa buhay. Go ahead po. Opo, thank you Kuya Glenn. Binabati ko yung aking asawa na nasa Makati ngayon na may seminar. Ay, seminar. Sana ngayon makauwi ng ligtas Yun. sa mga yung anak ko, yung mga anak ko na dalawa. Pagbutihan nilang kanilang pag-aral saka yung mga kamag-anak at magulang ko sa probinsya. Magandang hapon po. Kuya, meron kang gusto batiin. Go ahead. Siyempre po, nagpapasalamat ako ng una sa Panginoon po sa buhay na pinagkaloob niya sa akin. Nagpapasalamat din po sa aking pamilya dyan po sa Montalban, Rizal, yung aking tatay po na tricycle driver dyan po. Binabati ko rin po at aking mga kapatid. Siyempre po ang aking mga katrabaho sa PNN at ang aming mga boss po, binabati ko po. Ayun, yung kanina kasama natin. Ayun po, binabati ko rin po yung kasama ko si Patrolman Julio Sacad po na malapit na pong ikasal. Ganun ba? Walang kakibo-kibo ha. Napakapalad naman ng maging asawa. Kailan ba kasal niyan? I think po, March po. March? Matindi ha. Matindi. Kaya pala lagi nagpo-push up ha. Ikakasal ka na pala. Okay, si Kuya Benny Bisales, si Kuya Arnel Alaloso, si Joel Torms ha. Yung taga-taguyod yung sa PNP. Magandang hapon din po si Sam Deca, magandang hapon. Kay Michelle Ayad, magandang hapon. At kay Mamang Warlita Casis ng dyan po sa May Kusina Casis, Esperanza, Sultan Kudrat, Mamang Didil, Mamang Emma, Mamang Kana, magandang hapon. At sa Nanas Bakery, magandang hapon po. Okay, wala na kayo babatiin, sir. Okay na? Sir, okay na tayo? Okay na po. Okay. Sa pangalan po ni Kuya Jonas Pascual, ni Ate Rowena Solomon Maduma. Ito po si Kuya Glenn Gatos. Muli tayo magkakariga sa susunod na Friday. Alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon sa programang Alagad ng Batas, katarungan na serbisyong makatotohanan. Susunod na po ang Responde sa radyo. Makakasama po natin si Kuya Alex Santos. Magandang hapon. Lagi tayo mag-ingat. Happy weekend! Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Five decades of